Hello guys, so ayan ako ulit si Auntie Arlene. So ang i-share ko lang sa inyo is yung sa tanong sa akin ng aking sisi. Actually, Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. hindi niya tinanong to, ano ba, nag, ano lang siya, open up, yung parang ganon. So yun, thank you Sisi, kasi nahanap mo yung aking FB account. So yun guys, sa mga gustong mag-message sa akin privately about sa mga concern nila or what, kung gusto niyo ng payo or something, ayan, so may mga tanong kayo na hindi nyo post doon sa aking mga videos, ayan, search nyo lang yung Facebook account ko, ayan po, Arlene Ruiz Gadon, ayan, so mag-message lang kayo dyan guys. Bali, ang kanyang concern kasi actually, nakwento lang niya na sis, ganun ba daw talaga dito sa Singapore, na pag umaga daw hindi nagkakanin, ang almusal lang niya is mga tinapay, mga light meals, kape, ganyan. Tapos, ang sa akin kasi is yes po, karamihan po dito. Nasa sa inyo na lang kung talagang kayo yung nagluluto sa bahay nyo at saka hindi naman maano yung amo nyo, yung hindi makwenta, pwede naman kayo magsaing kung gusto nyo yung mga fried rice na yan. Kasi usually naman guys, ang mga amo dito is mga working sila, so madalas naman nasa labas sila, so after na lang nilang lumabas kasi ang uwi naman nila yan hapon na or ano, madalas nga minsan kayo na lang naiwan ng bata na alaga mo or minsan ikaw na lang mag-isa kasi minsan yung mga alaga natin is pumapasok din, so yun, ikaw lang mag-isa, pwede ka naman magluto ng ano mo, pero yung sa case mo kung hindi ikaw or talagang light lang yung kasama mo yung amo mo pag nag-almusal, opo, sad reality, yung nakasanayan natin sa Pinas is hindi po natin usually talaga madadala dito kasi nga syempre ang adapt natin is yung culture nila kasi sila po dito is hindi talaga usually ma-heavy breakfast, mga light lang yan sila, usually bread, mga dumplings, buns, or hindi talaga sila kanin guys. Yun yung base sa ano ko ha, sa mga employer ko ha, iwan ko lang din sa iba, pero usually yung mga friendship ko din naman guys is ganun din yung experience nila, hindi sila ma-heavy breakfast. Hindi katulad natin na ano na dyan, tawag dito, may mga fried rice, kung anik-anik pa, yun. Kaya nga ako guys, personally, bumibili talaga ako pag day off ko ng mga anik-anik ko. Sana pagka, kahit magastusan ako dyan, ba't ko titipirin sarili ko, diba? Kasi ako yung nagtatrabaho, paano pag nagutuman ako or something. Although libre naman tayo sa pagkain dito guys, pero yun nga, kung feeling nyo is hindi sapat sa inyo or na-miss nyo ang pagkain Pilipino, pwede kayong bumili kasi maraming mga Filipino store dito at mapupuntahan nyo na pwede kayong bumili ng mga gusto nyo or nagki-crave kayo, walang problema yan. At hindi na kayo papakailaman ng amo nyo yan kasi nga, pera nyo na yan, hindi na nakasa kanila. Or pwede rin naman kayo, kung hindi kayo nahihiya sa amo nyo, na pwede kayong hindi nag-demand mag-open up na hindi sapat yung pagkain nyo kung kaya ng ano nyo. Pero kung halimbawa mahihain kayo kasi nag-uumpisa pa lang din naman kayo, hello sis, ayan, laban lang. So yun, advice ko na lang sa'yo at sa iba din na bago rin na katulad mo is ano na lang, kasi every month naman tayo lumalabas talaga, hindi pwedeng hindi. Kailangan may day off ka kahit isang beses sa isang buwan. Bumili ka na lang ng pagkain mo, tapos dalhin mo pa uwi. Kahit sabihin mo magastusan ka, wala eh. Kasi ganun talaga yung situation mo. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo na ganito, ganyan ang gawin mo. Kasi ikaw yung nasa sitwasyon na yan. So, ang ma-advise ko lang is, bumili ka na lang pag day off mo ng pagkain na tingin mo sasapat the whole month. So yun, yun lang din ang advantage sa atin. Pwede natin solusyonan ng bagay na yan kasi nakakalabas tayo, may day off tayo. May ibang countries guys, alam naman natin, aware din naman kayo pagpunta kayo ng ibang bansa, merong mga bansa na walang day off. So paano na lang pala kung kuripot or sorry sa term, yung maano sa pagkain yung mga amo ninyo, so paano na lang. So, ano mangyayari? Magugutuman kayo guys, no? So, yun. Kaya thankful na rin kayo na nasa Singapore kayo. Although hindi talaga sila nag-heavy breakfast, at least magagawa nyo ng solusyon yung problema nyo. Kasi katulad ko, talagang ano din ako guys. Hindi ako nag-demand sa amo ko ng mga pagkain, pero ako, bumibili ako ng sarili ko. Kasi ako guys, is ma-coffee is life ako. Talagang maraming beses ako, wala silang pakialam dyan kung sakaling magkape ako or what dyan. At saka yun na rin yung time ko na ano, para makapagpahinga ako ng bongga. Kasi ka naman pwedeng pag mabadaliin, pag kumakain ka or magkakape ka, o diba? So yun guys. So yung ma-advise ko lang sa'yo sisi at sa iba din na nakakaranas sa situation mo,
kung nasa adjustment period ka pa lang kasi sis, pero pagka during ano na yan, tagal-tagal ka na, so yun, makakasanayan mo rin yan. Ganun lang talaga sa umpisa kasi syempre nakasanayan natin sa Pinas na heavy breakfast, dito hindi, very light. So ako kasi guys, may sakit ako na nanginginig ako pag nagugutuman, kailangan ko may kinukukot-kukot, kaya ako po pumipili talaga ako ng pagkain ko sa labas. So medyo magastos siya, pero ba't ko titipirin sarili ko, diba? So yun guys, kung katulad ko kayo na bumili na lang kayo ng pagkain nyo sa labas, yun na lang talaga ma-advise ko sa inyo. At thankful na lang din tayo kasi dito is may freedom sila na nakakalabas tayo pag day off. So yun, kasi may ilang mga bansa na di ko pa naranasan, so hindi rin ako makakapag-comment, but feeling ko parang ang hirap ng ganun na magugutuman ka or hindi sapat yung pagkain mo tapos hindi ka rin nakakalabas, so paano na lang gagawin mo, diba? So yun lang guys. May thankful na lang din tayo na nandito tayo sa Singapore, may way, kumbaga may paraan pa yung kasi kung yan lang naman ang problema natin sis, maliit lang yan, kayang solusyonan. So yun lang, bye bye.